Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Miyerkules, adlaw sa ato ang inahan sa kanunayng panabang pitsa 11 sa buwan sa Hunyo tuig 2025. Kami yung mga lagat sa kanginan, ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Welcome sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot ta attorney sa ato ang latest weather update at usang unahon pagpadangat kining ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug national but ato lang sugdan sa super balita sa Sunstar. Sa super balita na lumos sa sapa nga tagahawak ay lang ng Sunstar dal kay Mayo 21 tuig 2025 pa na mga bahaw ug baligwan month. Sa Freeman, Sarah's trial opens. Senators sworn in as impeachment judges. Sa Banat News, sa The Freeman, impeachment court na convene kaalyado ni VP Duterte pakyas pagbabag. Sa Philippine Daily Inquirer, impeach court opens but Raps remanded to House. Sa Philippine Star, Senate remands Sara impeach case to House. Sa Manila Bulletin, back to square one. Senators decide to return complaint versus VP Sara to House. Ug sa Tempo, BI Chief speaks. Viado Bears move to release Tony Yang. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national sa among pagbalik. Among paningkamutan nga mahatag nato ninyo atong latest weather update ug ato sang ipadangat ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV.
force you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pagising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung atagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nag-unas to mga balita karong buntaga mga ginikanan giawhag sa Cebu PDRRMO nga magbantay kanunay sa mga abiso kabahin sa suspensyon sa klase. Awhag pas mga kadagkuan nga mas ipatigbabaw kanunay ang kaluwasan sa ilang mga anak karong nagkabati na ang lakat sa panahon. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Ting-uwan na og nagkaduol na ang pagbalik sa klase sa mga tinunan. Maong gikampanya gyapon sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kaluwasan sa tanang mga estudyante ug tibuok pamilya. Giawhag di PDRRMO Chief Neil Angelo Sanchez ang mga ginikanan nga magsalig pirmi sa mga abiso gikan sa LGU bahin sa suspensyon sa mga klase sa matag bating lakat sa panahon. Ubos sa kasamtangang balaod, ang mga LGU na mo'y adunay gahom aron pagdeklarar sa class suspension kung kusog man ang uwan og delikado sa pagbaha og landslides ang dapit. Sanglit data-driven man ang mga makuhang assessment gikan sa pag-asa, pinagi sa mga weather advisories ug ang kasamtangang sitwasyon sa dapit. Kung kay sa RA 10121, the local chief executive, being the chairperson of the council, can also cancel the class. No? The class, be it kung panalitan magaling o kinahanglan nga ang katong elementary level towards the high school level, i-cancel niya or for that matter, all levels, mag-agad po na siya sa local chief executive and sa assessment sa situation sa area. Gitataw ng daan sa Department of Education 7 nga automatic ang class suspension kung naay storm signals nga natala sa ilang dapit. So makita gali na sa kulhed nga murag usog kayong ulan, na naibaha ang mga bata moagi og mga sapa daghan. So the principal shall coordinate right away sa LGU. May pahimang no hinuon ang pag-asa Visayas nga dili ka kumpiyansahan ang nasinati mga pag-ulan tungod sa pagpasulabi sa hanging habagat. Usahang to duha ka bagyo ang gibantayan sa pag-asa Visayas ning buwan sa Hunyo. So for DOC Pag-asa issued the warnings and advisories, no? Natay mga gi-issue na mga ripple warning system. Kining madawat nato na color coded, that is yellow, ibig pasabot possible ang flash floods or landslide, hindi natay orange or red.
Man sa mga kakuliang di kalikayan kung isgutan ang class suspensions, nakita sa Cebu PDRRMO nga mas mahinungdanon ang pagpakabana sa mga ginikanan. Mong gitambagan nila ang katawhan nga muabag usab sa mga giandam nilang precautionary measures aron magpabiling luwas ning panahon sa ting-uwan. Minaw ta sa advisories po nato, always trust your judgment also. Kung kinahanglan ba natong buhian nato ang mga anak pag eskwela. Lapit na itong mga anak nato nga elementary nga mulagbang pa yung taon o sapa. We have schools like that up to now. Navarro, CCTN News. Sa laing bahin mga pagpangandam sa barangay ug SK elections, padayunon sa Commission on Elections 7 kinibisan sa pagpasar na sa Kongreso sa balaod nun alang sa mas gipataas nga termino sa maong mga opisyal. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Anaa pa sa status quo ang Commission on Elections 7 kung isgutan ang pagpangandam sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong tuiga. Base sa calendar of activities nga gipagawa sa COMELEC, magsugod ang voters registration period gikan Hulyo 1 hangtod 11. Tungod sa kalimitado sa panahon, gibutyag ni COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pobe nga ipahigayon ang registration sa mga local COMELEC offices sa matag LGU. Gawas sa mga first-time voters, i-accommodate usab ang reactivation, transferee o correction of entries sa mga botante. As much as possible, there might be a change of revenue, like for example, sa lungsod at sa municipal gym para dako o taas ang cater. But as to the issue of off-site registration, dili na maapas. Magpadayon ang pagpangandam gikan sa Certificate of Candidacy filing karong Oktubre ug 10-day campaign period sa Nobyembre. Apan ning bag-uhay lang napasa sa Kongreso ang House Bill 11287 sa third and final reading diin gipalungtad ang termino sa mga opisyal sa barangay ug SK. Sa higayong mapirmahan na sa presidente, mamahimo ng 6 ka tuig ang naanda nga termino gikan sa kaniadtong 3 ka tuig. Ubos sa mong balaod nun, laumang magpadayon ng termino sa kasamtangang barangay ug SK officials hangtod na sa Mayo 2029. Apan bisan pa man, padayonon sa COMELEC ang mga pagpangandam sa umabot nga eleksyon karong Disyembre, kana kung adunay kamanduan gikan sa ulohang buhatan sa COMELEC ug uban pa. July 1. Yeah. Subject to the advisory or the order from the Congress or from the Supreme Court on the scheduled already elections on December 1. Navarro, CCTN News. Mandaue City Mayor-elect Jonky Uwanog mga kauban sa Juan Mandaue nga midaog sa eleksyon, formal lang nanumpa sa katungdanan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Formal nang nanumpa sa katungdanan si Mandaue Mayor-elect Tadeo Jonky Uwanog kagabi. Ang seremonyas gidumala ni Associate Justice Mercedita Dadole Ignacio sa Court of Appeals Visayas ug gitambungan sa mga sakop sa pamilya ug mga supporter. Uban kang Jonky nga nanumpa ang iyang igsuong babae re-elected Lone District Representative Emarylole Papuano Dizon ug mga midaog nga konsehal sa Juan Mandaue nga sila si Anjong Uwano Ikalina, Cesar Tingsul Cabahog, Attorney Joel Seno, Ben Basega, Eugene Andaya ug Fritz Villamor. Si Attorney Olin Seno nanumpa usab isip Provincial Board Member sa Lone District sa Mandaue. Nanumpa usab ang igsuon ug pag-umangko ni Jonky sa kasikbit nga lungsod sa Konsolasyon si Alfie Uwano isip Board Member sa 6th District ug bagong konsehal nga si Miko Mark Uwano. Sa iyang mensahe, si Jonky nagpasalamat sa Mandawihanon sa ilang pagsalig ug suporta. Gipaambit ni ini ang mga plano sa pagpalambo sa serbisyo sa syudad, pagtukod sa modernong Mandaue City Hospital ug bagong building alang sa Mandaue City College. So again, dili ni madali, dili ni lingkod nato after a week na naday mausab, imposible man na kamo mismo. Ibaw mo ana, it takes time. No? So hopefully makita nila atong sincerity na gusto gyud tag kausaban sa atong syudad sa Mandaue. Gipasalig usab niini ang pag-review sa tax assessment system ug pagpasayon sa proseso sa negosyo. Ang bag-ong mayor na nawagan usab sa tanan nga magtinabangay alang sa kaayuhan sa syudad. Alang sa iyang igsuon nga si Congresswoman Lollipop nga ang oath taking nagtimaan sa pagsugod sa bag-ong chapter sa Mandaue. Our new beginning. This is our new era. Ang sinugdanan sa Mandaue na mas lingkod o mas ikapasigado. Congratulations and we share this victory with all of you. Samtang ang oath taking sa mga nagmadaugon sa Team Mandaue gikatakda karong hapon. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Sa laing balita, drug den sa Magsaysay Street sa Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo, gironda sa mga personnel sa PDEA 7 o kapulisan sa Cebu City. Kini may resulta sa pagkasikop sa 5 ka mga tawo, apil na ang target nga mao'y nagpadagan sa balay suyupanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Girunda sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ang usa ka drug den ganimutang sa Magsaysay Street, Barangay Pasil sa siyudad sa Sugbo, alauna 15 kagahapon sa hapon nga may resulta sa pagkasikop sa 5 ka mga tawo. Lakip sa napusasan ang target sa operatiba nga mao'y nagpadagan sa drug den nga gila nga si alias El Cid, 45 anyos, nga residente raw sa mga lugar. 4 ka mga tawo ang naatlan nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den nga silang alias Amado, 50 anyos, taga Basak, Lapu-Lapu City, alias Junre, 40 anyos, o ang magsuon nga silang alias Evelyn, 42, o Erwin, 45 anyos, bookkeeper nga pulos taga Cambaro sa siyudad sa Mandawi. Nakuha sa mga operatiba ang 17 ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 16 gramos nga dunay estimated average market value nga 108,800 pesos. Lagip na ang mga drug paraphernalia nga dunay traces sa shabu. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, kaduha ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang mao nga drug den. Human nila madawat ang kasayuran gikan sa usa ka concerned citizen nga molupyo ra sa mong lugar. Gingon makabaligya si alias El Cid og 15 ka tona sa 30 gramos nga shabu matag semana gikan siyang supplier. Ang mga nakuhang ebidensya gidusok kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis, samtang giandam na ang kasong kadapasan Section 5, 6, 7, 11 ug 12 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa mao nga mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCT News. Sa atong katapusang balita, 24 anyos nga lalaking motorista nga misuway pag-overtake nasangit sa nagunang motor ug nabangga sa gikasugat nga sakyanan didto sa Barangay Suba, Basbas, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Tungod sa kakusog sa impact, patay ang angkas sa motorista nga iyang hinigugma. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Patay nang nadangat sa tambalanan ang usa ka 25 anyos nga babaeng ESL teacher human masangit ang iyang gisakyang motor sa usa-usab ka motor ug pagkahuman nabangga usab sa usa ka sakyanan alas 6:50 kagabi sa ML Quezon Highway, Barangay Suba, Basbas, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang biktima taga Zone Lambay, Barangay Kalawisan ug ang kasiya sa iyang 25 anyos nga hinigugma nga taga Purok Manga, Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Ang usa ka nalambigit nga motor gimaneho sa usa ka 36 anyos nga lalaki motorista nga taga Sitio Buyong, Barangay Maribago sa susamang Dakbayan gihapon. Samtang usa ka 51 anyos nga lalaki ang nagmaneho sa gikabangga nga sakyanan. Sa investigasyon sa kapulisan sa Lapu-Lapu, ang duha ka motor padung sa susamang direksyon gikan sa Barangay Marigondon padung sa Sisilex, samtang ang sakyanan nagikan sa Cordova paingon sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Naguna ang 36 anyos nga motorista ug nagsunod ang motor nga gisakyan sa biktima. Apan kalit nga ni overtake ang 25 anyos nga motorista, hinungdan nga nasangit ang ilang motor sa naguna nga motor ug naabot sila sa pikas nga lane, hinungdan nga nabangga sila sa gikasugat nga sakyanan. Tungod sa kakusog sa impact, nangalabay ang maghinigugma og nangaangol. Dali silang gidala sa tambalanan apan gideklarang dead on arrival na ang 25 anyos nga angkas. Giangkon sa 25 anyos nga driver nga kusog ang iyang padagan sa mong higayon og ni overtake siya tungod kay ni giveaway ang naguna kaniya. Apan sa iyang pag-overtake, suma pa niyang kalit nga nipaduol kaniya ang motor nga gimaneho sa 36 anyos. Overtake na ko niya. Yana ko siya gilid. Dayon, naibong na lang to. Nga ningkalit siya sikit na ko. Motor, nagsangit na duwa. Dito na lamba ang motor. Apan ang 36 anyos nga motorista ni Butyag nga wa siya magdahom nga mo-overtake ang nagsunod kaniya. Ako ma'am, una ko niya ma'am, nagkauna ko na sa kasagang, una ko na nagdagan ma'am nga. Igugo na siya na ko, i-vertic, bulong siya, igugo siya na ko, bulong vertic ma'am nga. Huwag ko ba ma'am na, yahan ako na kabihan ma'am, pagkabanda niya daw to, nakabihan, napin ko nila, nadamay ko nila ma'am. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kung basihan ang CCTV footage ng ilang na-recover, ang 25 anyos mo'y sad-an sa panghitabo. Apan tungod kay gihimaka kini sa driver, ang korte na lang mo'y mo desisyon kung mapasaka sila og kaso. Initially sa investigation, mo lagi na atong kuan is at fault ang kaning motor nga nay angkas nga namatay. Pero sa base sa iyang version is lahi man sad, man ang atong pa-decide yun o mapile pag sila kaso, then let the court decide na lang kung yun sa giapol. Nibutyag ang 25 anyos nga driver nga desididong mupasaka og kaso ang pamilya sa iyang hinigugma batok sa 36 anyos nga driver. Crystal Joy Felerca, CCTN News.
Mao katong mga balita nga nahipos sa kaubanan sa CCTV News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Unya, bisag napay time gamay attorney, murag all-in man gyud ang ato ang discussion ron. All-in, oy, grabe. Naglungot-lungot ka, gabi pa. Gabi pa ka nag-send. Ingon ko kanina sa attorney, wag yun din nakatug. Mas grabe, pagka, kay murag alas 12 naman to, nag-send gyapon ka dito, kuan feed sa ato ang GC. Mas grabe si Rodel, kay di masukod ang yung kalipay sa mga panghitabo. So, mo-break sa tao, igbalik na to, lahos-lahos na dahil ta sa ato. Mayo na to ang nahitabo maghapon. Mahimay yun na. Sige. Balik mi man sa pipila ka painom doon. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy nya partner. Kagahapon sa murag sa kataas sa debate, sa kataas sa lantugi, sa kataas sa oras nga gikaon kagahapon pagtuki sa impeachment trial, ang ending return to sender. Gibalik Daghan pa kay mga lain-lain. Dismiss, remand, unsa pa nang uban. Dagan kay pauso, dismiss, remand, dili mo tuo sa synonym sa fourth with. Kay lain ko no ang meaning sa fourth with. Pero kagahapon ang mga senador ni boto 18 ang ni-aprobar, 5 or 5 ang
wala may uyon nga i-remand or i-return ngadto sa House of Representatives aron i-correct ang mga constitutional infirmities sa impeachment complaint against kang Vice President Sara Duterte. So kung kagahapon partner nagsugod ning mga proceedings sa gahapon, supposedly at 4 o'clock in the afternoon kagahapon mao to ang schedule sa paghural ba tawag pag-take sa ilang oath isip mga senator judges. Kay mao man na ang naa sa naagrihan the day prior. So kagahapon kay gusto man si Senator Bato de la Rosa nga mo deliver sa siyang privilege speech. So gikontra sad siya ni Senator Coco Pimentel kay ngano mag privilege speech man ka nga at 4 PM ang atong schedule as agreed yesterday sa ato ang hearing kagahapon is ang mag-take man ta sa tong oath aron makasugod na ta. Kaya daghan kay itag mga kuana pasikot-sikot. Moto nakaingon gyud ko, then you will see the quality of your senators. Correct. It is in these moments and in times of kanang divisive kanang sa tawagan na situations that you will see the quality of the people that you put into positions. Unsa may trabaho sa kanang senador o kongresista, it's to legislate. It's not to give ayuda. It's more on to be more aware of the laws because ang ilang top nga trabaho is pagpanday og balaod. And then you will see lain-lain lang nga mga lain-lain lang nga mga kalidad sa mga opisyal nga inyong gibutang sa katungdanan. So, mao to partner kagahapon sa iyang privilege speech si Senator Bato de la Rosa hugot kaayo ang iyang stance partner nga dapat i-dismiss na nila ang maong impeachment complaint against sa Vice President kay matod pa niya wala kunoy kapasikaran ug duna kunoy mga constitutional infirmities. Usa aning mga giingon nila nga constitutional infirmities nga maoy rason sad nganong gi-return or gi-remand ngadto sa House of Representatives kay kining gitawag nga 1-year bar rule. Unsa man ning 1-year bar rule ang naa sa konstitusyon nato dili pwede nga file nimo og impeachment complaint or mag-initiate og impeachment complaint against an impeachable official for more than once every year. So ato ra bang mahinumduman nga this is the 4th impeachment complaint nga filed against the Vice President Sara Duterte. Maubitaw tong nahibong sad ko sa una nganong kadaghan na ba ani niya wala man gi-consolidate. Pag-abot didto sa Senate, nahibong ko nga ang 4th impeachment complaint maoy nakalusot. So I was expecting gi-consolidate ba ni sa House of Representatives. But wa sad ta kahibaw kung unsa gyud gidangatan sa first 3 kay na naman goy kaso ani partner. Unsay meaning sa word nga initiate. Kay di bang kuno ka ang nasa constitution dili pwede mo initiate og impeachment proceedings against the official for more than one time every year. In 1 year. Oh. So, gi-explain na ni sa Supreme Court ang meaning anang initiate is the act of filing plus the initial action from the House Committee on Justice. Kay supposedly kung nay mo file og impeachment complaint, anyone can file an impeachment complaint man partner. So ang buhaton ana ang kanang complaint i-refer sa na initially didto sa House Committee on Justice. Sama gud anang mga just like any other balaod nun nga adto magyud sa House Committee on Justice nya ang House Committee on Justice mo determine sa sufficiency in substance and form sa complaint anha pa na dayon butaran sa plenary katong kinahanglan nga 1/3 vote of the members of the House of Representatives. Do you personally as a lawyer, do you agree with what they did? Was it within the ambit of the law to do what they did, to remand the case and return it back to the House of Representatives after quite some time, 4 months to be exact, no? Like what some groups are saying. Some groups are calling those members of Senate spineless for using technicality. In my humble opinion partner no kay na studyohan magyud sa nato ni siya kung to answer that, we have to go back to the provisions of the Constitution. And the Constitution does not mention of dismissal,
the Constitution does not mention of the power to remand to the back to the House. The Constitution states in clear terms, unequivocal two words terms. only, right? Yes. 2 words only ang nabutang sa Constitution. The Senate shall proceed with trial forthwith. Mauna ang nabutang diha. So, trial ang giingon. Walay giingon nga i-remand, walay giingon nga i-dismiss, but trial should proceed. And kani ilang giingon nga pag-remand? By trial, attorney, it means the trial, presentation of evidence, reading of charges. So, So, das trial based sa imuhang pagkat-on o sa imong pagpasar, does trial include the dismissal or the suspension or the power to return it to sender? well, natagiingon partner nga before the court can exercise its jurisdiction or hear a case and render judgment therein, kinahanglan nga na siya jurisdiction. So karon murag Senate in a way is saying nga wala may jurisdiction ani kay nganong nag-transmit sila og defective quote unquote nga impeachment complaint. And because we have no jurisdiction, then we will not act on this. Kay natoy nag-ingon nga senator, I could not remember who it was, but natoy nag-ingon nga kinahanglan sa nato sukit-sukiton kung sakto ba na ang proseso nga giagian sa impeachment complaint kay basig gikan na didto sa US gikan na sa bisag asa lang impeachment complaint or anyone nya wala ni follow sa process. So I think it's more prudent nga ibalik na to. Pero ang ato man gud diha partner, doon na nay presumption of regularity kay gikan gud na sa house. So kana kay naabot diha niagi gyud na siya sa proseso. Now, ang question, okay, kung doon na magay constitutional infirmities, that is not their job nga i-remand balik sa House of Representatives in my own opinion, because their job according to the mandate of the Constitution is to proceed with trial. O kung kinsa tong ma-aggrieve because dunay constitutional infirmities, you go to the Supreme Court. You attack it. You sue those in the House, but not remand because you have no basis for remanding it back to the lower house. When you say that when they said that the return of the articles of impeachment to the lower house is not tantamount to dismissal or termination of the case, mura man gud siya Consuelo de Bobo para nako ha. I'm not a lawyer, but because I keep on watching and learning from these proceedings, mura siya kanang Consuelo de Bobo. Am I correct? That is right, partner, nga it is not an outright dismissal, but it also delays, it also stalls the proceedings. Kaya nga naman, ibalik man nimo didto, mukaon na sa time. Oras. Mukaon na sa oras, kay pila na sa ni kaadlaw mapending didto sa House before nila aksyonan. Will this also be affected by the recess of Congress and the coming in of new members of the House of Representatives? That's another issue altogether, together, partner. Kay naiuban, school of thought nga niingon nga no, the impeachment complaint should be resolved within the current Congress. Nasay uban nga no, it should carry over to the next Congress. But what again, ang atong tamdanan na jud ang provision sa Constitution. Balik kita sa batakang balaod. Ang giingon ra gyud is Senate. Wala diha giingon kung unsa nga Senado ang current ba o ang incumbent. And I think it would be illogical so, nga dili ma-carry over. Walay timestamp kag gibutang. Senate as a whole. So, where the law, common na siya sa statutory construction. What is therefore, unsa to? When the law does not distinguish, we must also not distinguish. Mao ba daw unsa na katong, if it is not included, it is excluded. Yeah. If it's not included. Lain sa na siya nga rule, partner, pero sakto, usa na sa mga rules for in statutory construction. So, kinsaning mga senador nga niboto against sa pag-remand, 5 ka buok. Senador Risa Ontiveros, Senador Coco Pimentel, Senador Binay Nancy, and then you have Senador Grace Poe og ang ika-5 kay si Senador si Gatchalian. Yes, which was Senator surprising Gatchalian. because many were expecting him to not be, because he has always been supportive of Inday Sara. So people were a bit kanang surprised. Naa sa mga netizens nagtan-aw sad ko sa mga comments, ang mga tao sad nahibung. How come kuno all of a sudden perting hilumang Tulfo? Oh, bitaw. Asa man si Tulfo? Kaya wala man siya ni show. Well, maybe murag kuang-kuan na siya, partner, nag-observe na siya sa kilid-kilid kay basig duna sad siya yung mga lain nga plano sa umaabot. sa umaabot. Okay. So basig inana sad siguro.
So, impeachment partner is a political process. So, ang atong pasabutan ng political process, ang duna lang jud ani, ang dunay duty or katungod nga mo decide ani are the senators whom we voted politically para ana ang mga political para ana nga mga position. So, it is in these moments that I miss the wisdom of the late Governor Pabling Garcia. Kay maayo kayo siya as one of those who penned the Constitution, who framed the Constitution, and not the Constitution, the local government code, and kanang in terms of the law ba, kanang he studied the Constitution so much so na during press conferences kanang maka-insert yun, makat-on yun ka. So nakaingon ko, if he were alive today, he would really have a lot to say. That and Senator Miriam Defensor Santiago. Correct. Kana. Diba? Daghan bitaw ang nag-express sa ilang sentimiento diha sa social media nga hain naman tong the likes qualities, of no? Senator Miriam Defensor Santiago and all that. So karon atong makita nga 18. And then, do you think, partner, that if the impeachment trial will proceed, kanang 18, that is also an indication of the milieu, of the environment in the Senate nga maoy mo judge sa impeachment trial unya? No. Because inig-abot sa impeachment trial, when evidence is presented, I'm sure ang uban nila mahadlok na mo decide according to party lines and personality preferences, because at the end of the day it all boils down to self-interest. It would not be a good look if padayon kang mubarog kung doon na nag-glaring kaayo nga mga ebidensya regarding whatever may be revealed during the trial. Ang mga supporters ni Vice President Sara or the Dutertes in general nagmaya na, partner. Kay tungod aning murag initial victory nila, kay whether we like it or not, it's the proceedings are stalled, are deferred, murag pushback ni siya sa proceedings imbes nga nagdali-dali ganita kay forthwith, and here we are murag ingon gani sa banner story sa Manila Bulletin, back to square one kay ibalik man dito sa House of Representatives. So mao na, partner, nga kining kung kinsa toy mga wala kauyon, hala butarin ninyo, ayaw na ninyo butari. Kung kinsa sa toy nakauyon, hala butarin ninyo, sige kay nakauyon man mo. Yeah, but I wonder, Senator Ronald Bato de la Rosa, with all due respect to the position, seems so very proud in his post. Ningon siya sa iyang post, nagrobragay siya, ningon siya nga, abi ninyo kamura sa tiyong kuan, kaingon ko nga murag akala ng ICC sila lang pwede maging judges. So muna giingon, di ba? Makaingon ko, okay, well, is it maybe it's meant to be funny, maybe depende po, but is that a proper kuan? Is that a proper subject of a kining joke? Especially is that at this laughing time? matter at this time nga wa pa sa bata kahibaw kung unsa unyay buhaton sa unsa pay maganap sa ICC, kay lately na narabatoy decision ang plenary of judges. Si Attorney Conti nagpost to siya nga doon na decision ang plenary of judges. Plenary of judges meaning to say nag-convene ang mga judges sa ICC ni decide kung dapat ba i-disqualify tong duha ka judges nga ni-handle karon, duha sa tulo ka judges nga ni-handle sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Og ilahang decision as a whole, no. Well, no mo na gingon nga you win some, you lose some. To the Duterte supporters, yesterday's impeachment technical stalling might be a victory, but then it also, to me and to some, and I've read already some inputs, some say this is exactly the reason why there is a need for someone else to step in, like the ICC. And kato ko nung nahitabo kagahapon sa Senado, nagpakita lang matud pa nga dili gyud ay magsilbi og pasagdan lang ang Pilipinas nga moy motaralog mo patubag sa mga angayang tubagon. If ingon ani ang pamaagi ko no even sa Senado. Pero sige lang, kay ilaha man sad nang that's how it went, and according to their wisdom, for sure sad ilang gibuhat, hopefully ilang gibuhat ta kung unsay pinaka wise nga decision at this time.
But it was Senator Alan Peter Cayetano who first suggested or floated the word remand during the proceedings yesterday. Ingon siya nga we can dismiss it kay gahapon, di ba supposedly karon man natato June 11 man mag-start ay ilang pag-convene as an impeachment court kining mga senador, pero gahapon mas napadali. Gahapon sila ni convene pagkahuman nila take sa ilang oath niya. Senator Alan Peter Cayetano paspas kay Sir Rodel Is also a lawyer, right? Is he a lawyer? Yes, he is a lawyer. Naglibog ka? Dili ko familiar sa iyang background, but he spoke the way of a lawyer kagahapon. He said he's a lawyer and the son of a lawyer. Yeah, Cayetano daghaning mga Supreme Court cases and involved ang mga Cayetano. So Senator Alan Peter kagahapon, he floated the idea of remanding it back to the lower house partner or dismissing it outright. So murag ang pagka-package sa iyang motion pod, murag it seems nga kung i-dismiss you are caught between the devil and the deep blue sea. Bisag asa ka murag puro kuan, puro negative, pero murag mo lagi to. This is not dismissal, so ato lang i-remand. Mao to nakadaog kagahapon, but you said Consuelo Di Bobo ang tawag anak partner. Well, to me it felt like it. Kay mura mag-imong giingnan nga dili oy kuan ra ni aron lang gyud ni ato lang yung tarong gyud. But how come it took you 4 months to do that? Precisely, and you are the same Senate set of senators, di ba? That received it way back March, February. So tan-aw nato partner kung unsa sad ang mga developments unya aning impeachment trial. Well, karuang adlaw do na nay nagsaad nga moadto na sila sa kadalanan. Kay wa sila nakauyon sa resulta nga gibuhat sa Senado. Well, makaingon tag katungod sad nas mga senador sa pagpili sa ilang gipili, katungod sa nas mga tao nga wa nakauyon nga mobuhat silang buhaton. Mao na padayon ta magampo sa atong nasod kay dili ni kani mga panahona, dili ni lalim. Dunay mga abogado nga makaingon kag abogado ka attorney. Mura sad nagpari ang makaingon ka pari ka pader. So, nay mga ingon ana nga mga instances. Sometimes it is also crucial. It's also crucial to kanang pay attention to things like these. Kay para mausad ni ang imuhang himuon sab nga barometro puhon inig abot sa 2028 kung ang mga tao nga imuhang gisaligan kaniadto angay pa bang saligan karon or ang mga tao nga wa day nimo gisaligan kaniadto angay day nimong saligan pohon. Correct. And more than that partner, in the long run we're also seeing this nga kung after ani nga experience nato as a nation back in mga impeachment always murag matest gyud ang ato ang governmental system bitaw partner, matest at nato kung unsa ka strong ang Senate, kung unsa ka strong ato ang Supreme Court. So kung once nga we can get past this moment, impeachment, I hope nga we come out of this entire experience nga stronger as a nation. Kay karon ang kuan magyud partner, ang ato ang jurisprudence mao ganin na murag nangita gyud sila bikil, nangita gyud sila way nga ilahang murag, it seems to me nga nangita sila og kining rason nga ilang mabalik dito sa House of Representatives or mas skirt nila ang mga provision sa Constitution. So it's the Supreme Court that can as the final arbiter of all disputes nga maoy makasettle with finality kung ang ilang gibuhat. But I think si Vice President Sara Duterte has also filed a case about her impeachment before the Supreme Court. So, we'll see kung unsa-unsa na siya pag-decide. Oo na. So, kana mo ay kanang tun-anan nato. And kung maumanggay ni, the decisions that the people in power make today will also shape the policies of our future. Mauna nga kanang moingon lagi ta balik-balik tarong agpili kaya ang imong gipang pili karon mausad na ang mopili sa imong kaugmaon pohon. Yeah. And ganahan sa taog Senado partner nga kana bitong in these times nga gikuana
gipangita na ang ilahang competence, gipangita na ang ilang baruganan, ganahan ta makakita sa what they are capable of ba. Like, so, kung sa man yung pasabot ka ng action, ka ng action, no? Kanang mga hagad o sinagmagay, Mo to gingon ko nga, agoy, kini uban nga mga senador diha, murag remnants of the past voting behavior sa mga Pilipino nga, muli, sige, butar pa mo anang mga kuan. Hala na yung una, na yung mga inana, kay nalipay ganita nga karon murag wala na napun-an, kay daghan ang ni-describe nga it was a circus, it was a show, it was a comedy. O kagapon tanawa partner, there was a little tension kay murag I think it was the majority floor leader, Senator Joel Villanueva, Robin Padilla. And Senator Robin Padilla partner wearing green. Wearing green. Wala ni siya nagsulob sa iyang robe kagapon. Silang tulo ni Senator Cynthia Villar og ni Senator Amy Marcos. Ilang tulo kay ambot lang unsa asa ilahang robe. Expect food action star biya siya dapat sa Senado o sa pelikula action. Ano gyud? Amo na iyang kuan. Awa ko kabaw mo ba na iyang tagline pero unsa day mong gi-expect? Syempre mainit gid siya. Grabe biya iyang gugma para sa kuan nasod. Pero sige lang kay these are the senators whom we voted to their posts. And we always keep on saying we deserve. We respect the decision of the majority. That does not mean that you are happy with it, but then you need to respect it. You have to because at the end of the day, you elect at the end of the day. Ngit-ngit. Busaw pang adlaw at the end of the day. Ikaw ba? Ngit-ngit naman yun na at the end of the day. But tinod, at the end of the day, mo gawas yun na ang giingon nga kanang you elect the leaders you deserve. And you put those people in position, whatever their decision, mo gani na nga tama na sa kayo kung ikaw kakauyon tama na sa pagyaw-yaw kung ikaw nakauyon mao gani na bisag abiba yes partner. So nakaingon gani for example naiuban nga nay mga legal luminaries, nay mga experts, nay mga kining makahibaw gyud ko ba nga dunay experience or background in law nya day nag commenting on the kaning privilege speech ni Senator Bato kagapon siya nga mura raman. In fact, Senator Laila De Lima had a mouthful to say about it. Ingon siya nga congresswoman na oy. Congresswoman na din siya may pani kuan na lang sa nagpakahilom na lang siya ana si Senator Laila De Lima kay mailhan na hinoon. Ana siya. So ana we respect gihapon kung unsa ila kay kining that's the beauty of democracy. Majority wins. The voice of the people is the voice of God. So, kana. Kining hopefully lang kung kuan ang ending lang untaan ni kay dili lang kini naghisgot ka nga na ay mga kalihukan, na ay mga kalihukan sa karsada. Mo man ilang giingon nga they will go to the streets kuno today to express the nilahang mga kuan kasagmuyo. Ilapod ng sitawagan na, ilapod ng desisyon. Kay they said they will protest outside today. Tomorrow man lang giyon gabi. So today they're preparing na kay after that incident and called the Senate spineless. Spineless walay bukog. It is what they said. Bayan man ang niingon that what the Senate did is a shameless abdication of their constitutional mandate, that it is unacceptable. After dribbling the ball for 4 months, they sought to pass the ball back to the lower house. It is a shameless abdication of their constitutional mandate that will not be soon forgotten. Those in power have again chosen to uphold impunity and set aside accountability. Instead of a trial, we got legal gymnastics that smack of palusot after palusot. The spineless and weak move to remand the articles of impeachment to the House deserves the strongest condemnation by the people. Tomorrow we march in protest in front of the Senate. Join us to express our utmost indignation over this grand betrayal. I don't know pod kung unsa pod ang buhaton ani nasa gid nay mo protest pod kay against the protest kay lain-lain. Nay antay, nay pro, depende sa imong color kay mao lagi ni akong giingon ganina. Ang uban nga mga legal experts gikataw-an na sa Senator Bato de la Rosa but naasay uban sa social media nga
believe jud ko sa logic ni Senator Bato. You're the best. Sakto jud kayo imong gibuhat. So depende gyud sa at the end of the day. Depende sa imong motivation. Depende sa imong mga motives, depende sa imong intention, asa ka na-align. Ang kanubitang uban, abot naman sa mga ICC judges, adto naman mang bash. So, depende ra pud na. Asa ka nakauyon, unsa imong gusto. So, karon ang bola naabalik sa House of Representatives. The spotlight is back to the Congress. So, instead unta nga ang mga senador ma-pressure sa ilang mga desisyon o pamimuon, karon balik na hinoon sa Kongreso. And kahibaw ra bata nga 2025 elections are now over. So, it would now unsa kay buhaton ron sa Kongreso under the leadership of Representative Romualdez. Na kahibaw ra bata nga humana ang 2025. Rocky ang relationship. Nanay mga gipang-expel, nanay mga movement sa kining mga politika. Unya, murag mahuman naman ang Congress. Recess na ang Congress next week. So which 14. Means recess na pod ang Senate. Congress as a whole man sa partner June 14. Yes. Ang ilang sinidye So adjournment. I wonder unsa sad ang mga kalihukan ni Torre. Kuan ra ba? Kay for sure ni tan-aw to siya gahapon. Kaya sa pasabot nimo ang madumdumar ba ko ng recess niya dayon police kay nay dakpon. Kay basin ba? Kay nay dakpon. Basin kuan ba? We never know. Kay mo bin na before nag-resume ka ng pagbalik after sa election, di ba? Chill sa siya. Busy sa diha ang mga senador niya basin unya na yung mga madakpan. Kaya kung nabi in session, di ba ka pwede makuan? Dili for cases or for crimes kang impeachable penalty ang imposable penalty is mulapas sa o dili mulapas sa 6 years. Pero kung mulapas sa 6 years like atong mga heinous crimes and all, pwede bisan pa og. Pero moagi pa man ka sa Senate President. Moagi sa Senate President. So makahunghong yun. Hunghong day. Mao to. So mo to yung mga paghitabo. Atong tanaw unsa na say may taburong adlaw as always in the news mo bitan na giingon nga di matug ang balita kay ang mga tigbalita matug pa mas matug pas balita. There would always be things happening. Ato yung hangyo nga kanang magkuan ta magpakasayod ta kay mas lisod ilaron ang tawo nga nagpakisayod o kung magpakisayod man ganita dili ta magpakisayod nga haom lang sa atong mauyunan nga kasayuran kanang magpakasayod ta sa kanang tinuod. Pagkasayod kung gusto nako ang akong kasayuran nga sayuron. Kanila ginakuha algorithm is the key. Bala gani ang ginana jud ko katong Vitaliano Aguirre. Mura kag kuan kanang kabayo usdulho ba kanang gitaptapan ang mata usak kwadrado. One direction. Ana ra gid mong makit-an. So let's continue to pray for our country and the leaders of this country. It is very much needed every day. Wala naman tayo oras, attorney, atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garanggo. Ang gahom sa Ginoo aniya kanato. Kita mao ang sudlanan sa gahom sa Ginoo. Sa Efesos 6:11-18 nag-ingon, isulob ninyo ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga lingla sa yawa. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos ang pagkamatarong ingon sa salipod sa inyong dughan. Ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa kalinaw ingon nga inyong sapatos. Bitbita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming. Kay pinagi nini magkapalong kamo sa tanang nagsiga nga udyong ipana kaninyo sa yawa. O ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, ug gamit nga pulong sa Dios mo sa espada nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinagi sa Espiritu. Dinhi gisulti ni San Pablo kung unsay ang isulob sa usa ka sundao. Busa kinanglan nga lig-uno na to ang atong pagtuo. Kay pinagi nini, mahimo kitang
magpuyo sa kamaturan ug dili magpadala sa lingla sa yawa. Kinanglan nga mahibaw ta kung unsay kamaturan ug musalig kita sa kamaturan. Kining katarong nga ni Kristo nga gibutang sa atong kasing-kasing mo nga atong ikabatok sa mga pasangil sa yawa diri kanato. Kung niya na ang katarong ni Kristo, dili na nato kita mahadlok si bisan unsa nga isulti sa yawa batok kanato. Mao kini ang pulong nga naghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, salamat nga kami imong gihatagan ug hinagiban nga among magamit sa pagbuntog sa yawa. Kung wala ang imong pulong, dili usab namo maangkon ang kadaugan, ang imong pulong nga maghatag kanamong kalig-on. Busa, tabangi kami nga magpuyo diha sa kamaturan, magsubay sa imong mga pulong aron magmadaugon kami. Amen. Ngalan sa Man, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabarg, itong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong papakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all.